sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Ako po si David at isa ko sa mga milyong taga-subaybay sa inyong programa sa Papa Dudut YouTube channel. Kaya naman naglakas loob akong ibahagi hindi lang ang aking buhay kundi ang masalimuot na buhay ng aking pamangkin sa kamay ng kanyang ina. Si Totoy ay isa sa aking pamangkin at anak siya sa pagkadalaga ng aking ate na si Roan. Pinanganak si Totoy noong March 2009 at siya ang kauna-unahang pamangkin kong lalaki sa aming pamilya. Kaya naman laking tuwa ng aking mga magulang na nagkaroon sila ng apong lalaki. Papa Dudut, napunta ang kustudiya ng bata sa kanyang mga lolo't lola dahil ang kanyang nanay ay isang pariwara at kung kani-kaninong lalaki siya sumasama. Samantala nakatagpo naman si Ate Roan ng lalaking ang akala niya ay magpapasaya ng kanyang buhay. Siya si Robert. Samantala taong 2010, pagkaraan ng ilang buwan, pagkamatay ng aking ama. David, tingnan mo tong pamangkin mo, ang cute. Sigurado ako paglaki nito gwapo to. Bahagyang nawalang lungkot ni Mama sa pagkamatay ni Papa nang kargahin niya ang kanyang sanggol na apong si Totoy. Kamukha po niya si Papa. Kung buhay pa sana ang lolo niya. Malungkot kong sabi habang naaalala ko ang aming haligi ng tahanan. Buti at nandito sa atin tong apo ko. Kahit papaano ay hindi ako nalulungkot. Naiibsa ng kaunti yung pagka-ulila ko sa ama mo. Sabi naman sa akin ni Mama na nagkaroon ng lakas sa tuwing ngumingiti ang walang kamuwang-muwang na anghel sa kanyang mga bisig. Basta ma, magsisikap po ako mabuti sa pag-aaral at pagtatrabaho ko para makaya nating buhayin si Totoy. Kahit wala na ang tulong ng mga magulang niya. Yun naman ang binitawan kong pangako sa aking ina. Hindi ko alam kung babalikan pa si Totoy ng Ate Roan mo. Nag-aalalang wika ni Mama. Sana ma, wag na lang po niyang balikan. Mas magiging maayos ang buhay ni Totoy kung tayo po ang mag-aalaga sa kanya. Si Ate Roan, pariwara ang buhay niya. Kung kani-kaninong lalaki sumasama, masisira lang ang buhay ni Totoy sa kanya. Nag-aalalang sabi ko kay Mama. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan ng Ate Roan mo. Hindi naman siguro kami nagkulang ng ama mo sa pangangaral dyan sa kapatid mo. Pero bakit ganon? Mas pinipili pa niyang maging pariwara kesa ayusin ang buhay niya. Baka sa boses ni Mama ang labis na disappointment sa kanyang panganay. Ipasa Diyos na lang po natin yang si Ate Roan. Sana'y dumating din po ang panahon at magbago siya. Sabi ko na lamang habang umaasa na isang araw ay magliliwanag ang puso at isipan ng aking kapatid. Sana nga, pero tingin ko David hindi na magbabago yung ate mo. Hindi ko masisisi si Mama kung gano'n na lamang ang pag-iisip niya na sobrang negative siya kay Ate Roan na puno na rin kasi siya, Papa Dudut. Pero alam niyo po ma, minsan naawa rin po ako kay Ate Roan. Kahit na ganun yun kapatid ko pa rin siya. Kumusta naman kaya ang buhay niya sa kamay ng bagong lalaking kinakasama niya?
Ano po bang pangalan nun? Robert? Tumango lamang si Mama bilang sagot sa tanong ko. Sa totoo lang ma, wala akong tiwala sa lalaking yun. Pagkakita ko pa lang kay Robert, alam ko na pong wala siyang magandang maidudulot kay ate. Suspetsa ko. Kung buhay pa sana si Papa, baka nailayo na natin si Roan kay Robert. Sabi ko pa na may halong panghihinayang. Mamayang kaunti ay dumating si Ate Roan sa bahay kasama ang kanyang bagong lalaki. Ate Roan, anong ginagawa mo rito? Kasama mo pala si Robert. Pagkatapos noon ay sinubukan ko silang ipagtabuyan pero nanlaban sila at pilit silang pumasok sa bahay. Dumating naman si Mama para harapin si Ate Roan. May karapatan siyang ipagtabuyan kayo kasi yon ang pinag-utos ko. Sabi pa niya sa kanyang panganay. Ma, nandito po ako hindi para makipag-away sa inyo. Nandito ako para kunin ang anak ko. Nagmamalaking sabi ni Ate Roan. Siyempre pumalag kaming dalawa ni Mama. Karapatang kunin ni Roan si Totoy sa inyo kasi siya ang ina. Git naman sa amin ni Robert. Nasaan na po ang anak ko? Dimad niyang tanong sa amin. Nasa hakuna niya. Natutulog na, sagot ni Mama sa kanya. Samantala ay hindi naman ako nakapagpigil at tinanong ko ang aking kapatid. Ano namang klaseng buhay ang ibibigay ninyo kay Totoy kung sakaling kunin ninyo sa amin? Wala ka nang pakialam doon, David. Anak ko si Totoy, kaya may karapatan ako na gawin kung ano man ang gusto kong gawin. Mataray na sagot sa akin ng aking kapatid. Hindi mo makukuha sa amin si Totoy pag mamatigas ko. Alam kong mapapahamak lang si Totoy sa kamay nila, Papa Dudut. At sino ka naman para magsabi niyan? Hoy, tsuhin ka lang ni Totoy, baka nakakalimutan mo. Paalala niya sa akin. Masisira lang ang buhay ng pamangkin ko kapag hinayaan ko siyang mapunta sa inyo. Giit ko sa kanya. At paano ka naman nakakasiguro dyan sa mga sinasabi mo? Wika pa ni Robert. Agad ko naman siyang sinagot. Kilala kita, Robert. Madumi ang pagkatao mo kasing dumi ng pagkatao ng ate ko. Ngunit agad akong nilabanan ni Ate Roan. Tumigil ka na nga dyan, David. Huwag kang umasta na ikaw ang magulang ni Totoy. Ngayon kung gusto mong magkaanak, pues bumuntis ka ng babae. Si Totoy, anak ko siya. Hindi siya sayo. Kaya tigilan mo na yang pag-aasta mong mas marami kang karapatan kay Totoy kesa sa akin. Kasi wala kang karapatan. Ako ang may karapatan sa anak ko. Kahit sang husgado pa dalhin yan, diin pa niya sa akin. Tama na, tumigil na kayong dalawa. Nag-aaway kayo sa harap ng magulang ninyo. Mga wala kayong galang. Galit na saway ni Mama sa amin. Kukunin ko ng anak ko tapos aalis na rin kami ni Robert. Tapos ang usapan. Insist ni Ate Roan sa amin. Wala kaming nagawa ni Mama nang kinuha ng kapatid ko si Totoy. Papa Dudut, yun pala ang umpisa ng pagdurusa ng aking pamangkin. 4 na taon si Totoy nang mabalitaan ng aking ina sa kapitbahay ng ate ko na naririnig nilang minamaltrato ang bata. At napag-alaman din naming na ang kinakasama ni ate ko ay isang drug pusher, snatcher at miyembro ng akyat bahay sa probinsya gawa ng kanyang bisyo. At nalaman din ng aking ina na labas-pasok siya sa kulungan. Kaya naman nang malaman ng aking ina na minamaltrato ang kanyang apo ay dali-dali siyang pumunta sa bahay ng ate ko. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Mama kay Totoy. Umalis po si Mama. Si Papa naman po natutulog. Magalang na sagot ng aking pamangkin. Napakabait at magalang si Totoy sa nakakatanda kahit na lumaki siya sa poder ng kanyang pabayang ina. Samantala'y agad naming napansin ang tila malapnos na balat ni Totoy sa kanyang katawan. Labis kaming naalarma ni Mama. Kaya tinanong namin kay Totoy kung sino ang may kagagawa noon sa kanya. Pinaso po ko ng sigarilyo ni Papa. Malungkot na sagot ni Totoy sa amin. Diyos ko, ang dami mong paso sa hita, paa at saka sa likuran.
Bakit ginagawa sa iyo to? Nag-aalala kong tanong sa aking pamangkin. Hindi ko po alam eh, batipid na sagot ni Totoy sa akin. Dahil doon ay agad na kinumpronta namin si Ate Roan pag uwi nito sa bahay. Matigas kasi ang ulo ng batang yan. Dinidisiplina lang namin. Katwiran pa sa amin ni ate. Anong disiplina? Yan ba ang paraan ng pagdidisiplina ninyo sa bata? Roan, pinagmamalupitan ninyo yung bata. Galit na wika ni mama sa kanya. Pumunta lang po ba kayo rito para sigawan lang ako? Kompronta nito sa amin. Hindi naman maitago ni mama ang pagkadismaya kay Ate Roan. Bakit mo naman sinasaktan ng anak mo ng ganito? Nasaan na ang puso mo ha? Hindi ka naman namin pinagmamalupitan ng ama mo ng ganito. Paalala ni mama sa kanya. Ma, pwede ba? Huwag niyo na po akong pakialamanan pa sa mga pagdidisiplina ko sa anak ko. Baka nakakalimutan ninyo malaki na ako. Hindi na ako bata para diktahan ninyo. Giit nito sa amin. Kung hindi mo kayang alagaan si Totoy, ibalik mo na lang siya sa amin. Kami na mag-aalaga sa anak mo. Suhestyon pa ni mama. Ngunit tumanggi si Ate Roan at nagmatigas pa rin po ito sa amin. Nagiging miserable lang ang buhay ng apo ko sa inyo. Roan naman, maawa at makonsensya ka naman sa mga pinaggagawa mo sa anak mo. Tila nagmamakaawa na si mama na wag nang pagmalupitan ni Ate Roan ang anak nito. Samantala'y lumapit na si Robert sa amin. Nagising siya dahil sa ingay namin. Galit na galit niya kaming kinumpronta. Anong karapatan mong pagmalupitan ng apo ko ha, Robert? Hindi naman ikaw ang tatay niya. Galit na sagot ni mama sa kanya. Bakit ba kayo nakikialam? Yan ang paraan ng pagdidisiplina. Anong magagawa ninyo? Sagot naman ni Robert. Buo na ang desisyon ko. Kukunin ko na ang apo ko. Pagmamatigas ni mama. Ngunit mas palaban ang aking kapatid. Magkakamatayan muna tayo bago ko ibigay sa iyo ang anak ko. Sabi niya sa aming ina. Nanlumo ako sa kawalang galang ni Ate Roan sa matatanda. Anong sabi mo, Roan? Paano mo maatim na sabihin niya sa sarili mong ina? Yan bang tinuturo sa iyo ng lalaking yan? Pagkatapos noon ay bumaling siya kay Robert. Ikaw, Robert, alam ko na ang mga baho mo. Alam ko na isa kang drug pusher at full-time snatcher at miyembro ng akyat bahay. Alam ko rin na ilang beses na kayong labas-pasok ni Roan sa bilangguan. Ano ngayon? Bakit isusumbong mo ako sa mga pulis? Balik sa kanya ni Robert. Isusumbong kita sa mga pulis kapag patuloy mong pinagmamalupitan ng apo ko. Banta pa ni mama noon sa ka-live-in ni Ate Roan. Ngunit biglang napikon si Robert at agad na bumunot ng sumpak na nakalagay noon sa loob ng kalapit na drawer at tinutok ngayon sa amin. Nakikita niyo tong sumpak na hawak ko? Hindi ako magdadalawang isip na iputok ito sa mga ulo ninyo kapag sinumbong niyo ako sa mga pulis. Ano? Magsusumbong pa rin ba kayo? Pagbabanta pa ni Robert sa amin. Kikibo pa sana si mama pero pinigilan ko na para hindi kami mapahamak. Defenseless kami. Kasi nasa teritoryo nila kami ng mga oras na yon. Hindi na. Medyo kinakabahang sagot na lamang ni mama kay Robert. Siguraduhin mo lang kasi kapag kinalaban mo ako, uubusin ko kayong lahat. Pananakot pa ni Robert sa amin. Pagkatapos noon ay walang awa kaming pinagtulakan ni Robert palabas ng kanilang bahay. Sobrang pagdadalamhati ni mama sa ginawang pagtrato ni Ate Roan sa amin. Kaya kinagabihan ay inatake ito sa puso at pumanaw pagsapit ng madaling araw. Doon ako nagtanim ng galit sa ate kong si Roan at sinumpang huwag na siyang magpapakita pa sa aming magkakapatid. Samantala, 8 taon na si Totoy noong may mabalitaan kaming sinasama siya ng kanyang ama-amahan sa mga masasamang gawain tulad ng pagnanakaw. Nataranta ako nang mabalitaan ko yon at muli akong naghangad na mabawi ang aking pamangkin sa mga walang kwenta nitong mga magulang. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang namin ng aking kapatid na si Ate Christy na nasa DSWD si Totoy. Wala kaming inaksayang oras at pinuntahan namin kaagad ang aming kawawang pamangkin.
Samantala'y nanlumo ako nang makita ko ang kalunos-lunos na itsura ni Totoy. Ang laki ng pinayat mo ha? At saka ano ito, bakit ang dami mong pasa sa katawan? Nag-aalala kong wika kay Totoy. Pero hindi nagsalita ang pamangkin ko. Tila ba may trauma pa sa kanyang isipan dahil sa kanyang sinapit. Kaya ang sumagot sa amin ay ang social worker mula sa DSWD. Yan po ang pinag-aalala namin, sir. Noong dinala po sa amin ang batang yan ay tadtad siya ng pasa at mga paso ng sigarilyo sa katawan. Inform niya sa amin. Diyos ko, grabe naman pala ang kahayupan ng Robert na yan. Nanlulumong wika ni Ate Christy. Nga pala, bakit ba nahuli ng mga pulis ang pamangkin namin? Tanong ko naman sa social worker. Ang totoo po niya ni nahuli si Totoy ng mga pulis nang mang-snatch siya ng shoulder bag ng isang babae doon sa palengke sa Kaibiga. Noong tinanong naman namin yung bata kung bakit siya nang i-snatch, sabi niya ay utos daw ng papa niya. Hindi raw siya pwedeng umuwi ng bahay nila kapag walang dalang pera kasi kung hindi raw ay bubugbugin daw siya ng amain nito. Kuwento pa sa amin. Kung umamin na pala yung bata na ang tatay niya yung nag-uutos sa kanya bakit hindi hinuli ng mga pulis si Robert? Tanong naman ni Ate Christy sa social worker. Ang alam lang po namin at ayon na rin po mismo sa bata, madalas daw magtago ang mga magulang niya sa mga pulis. Aniya. Samantala bago yon ay may naalala ko. Nga pala Ate Christy, hindi ba sabi doon sa police station na pinanggalingan natin? Pinuntahan daw nila si Ate Roan? Tanong ko sa aking kapatid. Oo, pinuntahan nga nila kaso hetong si Roan tinanggi na anak niya si Totoy. Pero nung malaman din ng pulisya na Roan nga talaga ang ina nun hindi na nila mahanap, nagtago na. Inform niya sa akin. Ibang klase talaga yung Roan na yan. Walang konsensya. Walang kwentang ina. Ewan ko ba kung kaninong angka natin nagmana ng ugali yang si Roan. Nang gigigil sa galit na wika ng aking kapatid. Ma'am, may iwi po ba namin ang pamangkin namin? Kami na po ang kukup-kup at mag-aalaga sa pamangkin namin, sabi ko naman sa social worker. Opo sir, basta mapatunayan lang po namin na kayo po talaga ang immediate relative ng bata. Sagot nito sa akin. May counting documents lang po tayong aayusin lalo na yung clearance at kapag ayos na ay maiuwi nyo na po siya. Dagdag pa niya. Siya nga pala ma'am, paano kung bumalik ang mama ni Totoy para kunin ang anak nila? Anong gagawin namin? May karapatan pa ang kapatid ko na bawiin sa amin ang bata? Tanong naman ni Ate Christy. Ang totoo niyan ay wala na. Pwede nyo na siyang ipaglaban kasi napatunayan na ng DSWD na hindi naging mabuting magulang ang kapatid ninyo. May nakabinbin ang kaso ang DSWD laban sa kanya and usually binibigyan na namin ang karapatan sa bata sa mga kamag-anak na may kapasidad na mag-alaga sa kanila. Inform sa amin ng social worker ng DSWD. Natuwa naman kami ni Ate Christy sa sinabi ng babaeng social worker. Huwag kang mag-alala Totoy ha. Kami na ng Tita Christy mo ang mag-aalaga sa iyo. Hindi ka namin ibabalik pa sa mama mo. Yon ang paniniguro ko sa aking pamangkin. Papadudot pagkatapos noon ay kami na ni Ate Christy ang nag-alaga kay Totoy. Kami ang pumuno ng mga pagkukulang ng mga magulang niya sa kanya. Tinuring kong para kong sariling anak si Totoy at sinikap kong palitan ng masasayang alaala ang lahat ng bangungot na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Papadudot ginawa ko ang lahat para bumuti ang buhay ng pamangkin ko at minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko. Papadudot simula noong mapunta si Totoy sa pangangalaga namin ay naging maayos na ang kalagayan niya mula sa itsura hanggang sa aspetong psychological. Pinag-aral din namin ni Ate Christy ang pamangkin namin at ibinigay sa kanyang lahat ng pangangailangan niya. Akala namin ay nailalayo na namin ang bata sa impyerno niyang buhay sa kamay ng nanay niya kaso isang araw ay muling dumating si Ate Roan at Robert para bawiin sa amin si Totoy. Ang kapal din ng mukha mo no? Pagkatapos ninyong sirain ang buhay ng anak ninyo ay nandito na naman kayo para kunin si Totoy. Galit na galit kong sabi kina Ate Roan at Robert.
Karapatan kong kunin si Totoy kasi ako ang ina niya. Insist ni Ate Roan sa akin. Pero hindi ka naging mabuting ina sa kanya. Diin ko. Nananahimik na si Totoy sa amin. Please lang, wag niyo nang dagdagan pa ang mga pasakit ninyo sa anak mo. Sabi naman ni Ate Christy. Sumingit naman sa usapan si Robert. Alam niyo, punong-puno na ako sa inyo ha. Ibigay niyo na lang si Totoy sa amin tapos ang usapan. Ang sabi sa amin ng DSWD. Wala na kayong karapatan kay Totoy dahil hindi kayo naging mabuting magulang. Sabi ko sa kanila. Kung hindi kayo aalis, mapipilitan kaming tumawag ng mga pulis pagbabanta ko. Ngunit agad na bumunot ng baril si Robert at tinutok yon sa amin ni Ate Christy. Roan, ipapahamak mo kami sa kamay ng lalaking ito? Anong klase kang kapatid? Sabi ko sa aking kapatid na walang pakialam kahit na patayin kami ni Robert sa mismong harapan niya. Ibigay niyo na lang kasi ang gusto namin para hindi na tayo magkasakitan pa. Sabi pa sa akin ni Ate Roan. Pagkatapos noon ay sapilit ang kinuha ni Ate Roan si Totoy habang nakatutok sa amin ang hawak na baril ni Robert. Nagpupumigla si Totoy sa bisig ng ina. Gustuhin man naming tumulong sa aming pamangkin pero wala kaming magawa dahil nasa panganib din ang aming buhay. Roan, kung ayaw sumama sa ni Totoy, huwag mo nang pilitin. Maawa ka naman sa anak mo. Pagmamakaawa ko sa aking ate. Roan, inalagaan namin ang mabuti ang anak mo. Kaya nakikiusap na kami sa iyo na hayaan mo na si Totoy sa amin. Segunda naman ni Ate Christy. Wala akong pakialam. Basta sa akin ang anak ko. Giit ni Ate Roan sa amin. Anong klaseng magulang ka, Ate Roan? Wala kang konsensya. Imbis na alagaan mo ang anak mo ay pinapariwara mo pa. Please lang Ate Roan. Huwag mo nang itulad si Totoy sa iyo. Wika ko na may sama ng loob sa kanya. Huwag kang nagmamarunong David ha. Huwag mo kong husgahan sa pagiging nanay ko. Ikaw wala kang karapatan na sabihin sa akin yan na wala akong kwentang magulang kasi ikaw wala ka pang anak. Wala ka pang pamilya. Katwiran pa sa akin ni Ate Roan. Pero bakit ikaw? Sa palagay mo ay makatwiran ba yang ginagawa mo Ate Roan? Kailan ka magbabago? Mga bata pa lang tayo ay swel ka ng anak. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Sabi ko sa kanya. Sabi nga ni Papa, black sheep daw ako sa pamilya. Ano ngayon kung black sheep ako? Wala silang karapatan na sabihin yun sa akin kasi hindi naman sila naging mabuting mga magulang. Wika ni Ate Roan na may halong pagre-rebelde. Nagad ko namang kinontra. Anong sabi mo? Hindi sila naging mabuting magulang? Ate naman, ano bang mali sa mga magulang natin? Kulang pa ba yung mga pag-aalaga, pagmamahal at pagdidisiplina nila sa atin? Binuhos na nila sa atin ang lahat ng pagmamahal nila. Kulang pa sa iyo yun? At saka naging mabuti naman silang magulang. Pinag-aral ka nila at kahit na ilang beses ka nagkamali, tinakwil ka ba nila? Hindi kasi mahal ka nila. Insist ko sa kanya. Ngunit, nagmatigas pa rin si Ate Roan at hindi pa rin siya nakinig sa amin at sinama pa rin niya ang kanyang anak. Papadudot aaminin kong sinumpong din ako ng takot noon dahil ayaw kong magkapatayan kaming magkakapatid. Inayaan ko si Ate Roan na kunin ang anak niya pero pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko pa rin aalisan ang atensyon ng pamangkin ko. Madalas kong dalawin si Totoy pero patago. Tinataong kong wala ang mga magulang niya dahil ayaw ko nang pagsimulan pa yon ng away. Samantala bagong taon ng 2013 ay muli kong binisita si Totoy sa La Union. Nagulantang ako kasi nadatnang kong puro latay at pasa pa rin ang buong katawan ng pamangkin ko. Pero ang higit kong napansin ay ang pagiging matigas na ng pamangkin ko. Nawala na yung pagiging inosente at malambing na bata. Tito, ayaw ko na po dito sa bahay. Natatakot na po ako, papatayin po nila ako. Pagmamakaawa ng aking pamangkin. Huwag kang mag-alala Totoy. Itatakas kita dito. Makinig ka sa akin. Pinaplano ko na kung paano kita itatakas dito. Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman ang kislap sa mga mata ng pamangkin ko. Para bang nagkaroon ulit siya ng pag-asa. Nakausap ko na yung kapitbahay ninyo na si Mang Nelson. Sabi niya sa akin tutulungan daw niya ako para maitakas ka. Huwag kang mag-alala Totoy. Kaunting tiis na lang ha.
maililigtas din kita rito sa impyernong buhay mo sa kamay ng mama mo. Sabi ko pa sa aking pamangkin. Tito, bakit po ganun si mama? Anak po ba niya talaga ako? Question sa akin ng aking pamangkin. Napabuntong hininga na lamang ako. Sa kasamaang palad di anak niya. Wala lang konsensya ang nanay mo kaya nagagawa niya yan sa'yo. Kailan niyo po ako itatakas? Tanong niya sa akin. Hahanap tayo ng tiyempo. Baka sa susunod na linggo. Basta ihanda mo lang ang sarili mo ha? Ang sabi ko pa sa bata. Tumango naman si Totoy bilang tugon sa akin. Papa Dudut, February 4, 2014 ang araw kung saan ay isa sa katuparan ko ang plano na umuwi ng probinsya para itakas si Totoy. Dahil sa nabalita kong patuloy pa din ang pagmamaltrato sa kanya. Planado na noon ang lahat. Ang kapitbahay nila na si Nelson ang isa sa kasabwat ko para maitakas ang bata. Pero 2 araw bago ang nakadakdang pagtakas sa isang malagim na balita ang dumating sa akin. Nabalitaan namin mula sa TV at ilang kamag-anak na natagpuang patay si Totoy sa isang ilog at punong-puno ito ng mga pasa at sugat sa ulo at katawan. At ang pangunahing sospek na ayon sa mga witness na kapitbahay ay sina Ate Roan at Robert. Nang mabalitaan namin yon ay iyak kami ng iyak ni Ate Christy. Agad naming kinuha sa morgue ang katawan ng pamangkin ko at kami na ang gumastos at nag-asikaso para mabigyan si Totoy ng desenteng libing. Sa ngayon, Papa Dudut, kasalukuyan pa ding pinaghahanap ang kapatid ko at ang kanyang kinakasama na si Robert Bumanalag. At kung maaga-aga lang sana ang plano kong pagkuha sa pamangkin ko, ay sana'y nailayo ko na siya sa kamatayan. At hindi ko akalain na susunduin ko na pala si Totoy na hindi na humihinga at halos sisihin ko ang sarili ko sa nangyaring yon. Papa Dudut, nakakaramdam pa rin ako ng konsensya sa nangyari sa pamangkin ko. Marahil si Totoy ngayon ay kasama na niya ang aking mga magulang sa piling ng ating Panginoon. At sa mga listeners na nakikinig, sana'y mahalin natin ang ating mga anak. Dahil bawat bata sa mundong ito ay may karapatang mabuhay ng masaya at maayos. Gawin natin silang kayamanan sa ating buhay. At sa pamangkin kong si Totoy, sorry kung hindi kagad ako nakapagbigay ng saklolo. Sorry kung hinayaan ka naming mamuhay kasama ang mga walang konsensyang tao. Sorry kung hindi mo naranasan kung paano maging isang bata. Ngayon ay ikaw ang aking inspirasyon. Sa pagiging matibay mo sa buhay nung ikaw ay nabubuhay pa. Totoy, saan ka man ngayon, sana'y masaya ka na kapiling nila mama at papa. At sa kapatid ko na ina ni Totoy, sana kung saan ka man naroroon, makonsensya ka sa ginawa ninyo kay Totoy at sumuko na kayo sa batas. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, at sana'y mapili ang liham ko na ginawa ko para sa pinakamamahal naming pamangkin na si Totoy at naway may mapulot silang aral dito. Lubos na gumagalang, David. Nakakalungkot na malaman na pagkaraan ng maraming taon ay hindi pa rin po nakakamit ni Totoy ang hustisya. Nakakagalit na hanggang ngayon ay malaya pa rin sina Roan at Robert sa kamay ng batas. Sa totoo lang ay nakapanlulumo na meron palang mga magulang na walang puso at gustong ipahamak ang kanilang anak. Hindi naman natutulog ang Diyos at darating din ang panahon na pagbabayaran ni Roan at Robert ang ginawa nila sa kawawang batang si Totoy. David, huwag mong sisihin ang sarili mo ha sa pagkawala ng pamangkin mo. Ginawa mo rin naman ang lahat para mailigtas si Totoy. Pinagkaitang ka lang ng pagkakataon pero naging busilak naman ang pagmamahal mo sa bata. Kung nasaan man si Totoy ngayon, sigurado tayong mahal na mahal ka pa rin niya at hindi ka niya makakalimutan. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel narrated by Jason Steele at kayo po ay mag-subscribe dyan ha para po yan sa mga araw-araw na upload na mga horror stories natin. Likewise, hanapin po ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming family vlogs. Makikilala niyo po dyan ang personal ang inyong si Papa Dudut, si Jem, si Kite at ang aming twins na si Gian at si Gianna. Sana po ay maaliw kayo sa Gianna Vlogs. Sino po sa inyo nakapag-subscribe na? Maraming salamat po sa inyo.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.